Diretsong sinabi ng binata. Hindi po, gusto ko lang subukan. Hindi ba't ang pugon na ito ay pwedeng gamitin ng lahat? Pwede bang umalis muna kayo at ang mga paninda nyo sandali? Ngunit isang mapanlinlang ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi naman sa hindi pwede. Ngunit lahat ng bagay ay dapat may unahan at hulihan. Ang pagpapahiram sa iyo ay makakaabala sa aking negosyo. Ganito na lang, 500 espiritual na bato. Ipapahiram ko sa iyo ng 1 oras. Ano sa tingin mo? Hindi pa nakakapagsalita ang binata nang mainis na sumingit ang apo ng dakilang elder at pinagalitan ang may-ari. Ano bang pinagsasabi mo? Ang pugon na ito ay pagmamay-ari ng publiko. Bakit kailangang bigyan ka namin ng ganyang kalaking pera? Hindi pumayag ang may-ari na magpatalo sa isang babae. Tumikim din siya at sumigaw. May unahan at hulihan. Kung gusto mong umarkila ka. Kung hindi, umalis ka. Kung gagambalain mo pa ang negosyo ko, tatawagin ko ang mga tagapagpatupad ng batas. Ang ibang mga ngalakal ay hindi na natiis ang pagiging makasarili at sakim ng may-ari. Kaya sabay-sabay silang nagprotesta. Ano ba yan? Kailan pa naging iyo ang pugon na ito? Tama, bakit hindi mo siya payagang gumamit? Nakikita ko, malinaw na takot kang maagawan ng negosyo. Sige, tawagin mo ang mga tagapagpatupad ng batas dito. Tingnan natin kung sino ang nasa katwiran. Nakita ng may-ari na lahat ng tao ay nasa iisang panig laban sa kanya kaya nainis siya at hindi makapagsalita. Naisip, isang grupo ng mga pobreng demonyo. Ngayon naglakas loob kayong saktan ako. Mamaya tataasan ko pa ang presyo para malaman ninyo. Maya-maya, dumating na ang mga tagapagpatupad ng batas para ayusin ang sitwasyon. Dumating sila bilang isang malaking grupo sa lugar ng pugon. Ang pinuno ng grupo ay tumingin sa binata. Unang nagsalita, alam ko na ang lahat ng nangyari. Tinatanong kita, marunong ka bang magrepina ng Paeldores? Maikling sumagot ang binata, siguro po alam ko. Pagkatapos noon, lumingon ang pinuno sa may-ari at inutusan siyang payagan ng binata na gumamit ng pugon. Hindi pumayag ang may-ari at nangatwiran. Ngunit makakaabala iyon sa aking negosyo. Kung hindi naman pala siya marunong, gusto kong pagbayarin siya ng danyos. Ngumiti siya ng may pagmamalaki sa kanyang masamang iniisip. Walang kahit kaunting aura ng Paeldores sa batang ito. Marahil hindi man lang siya baguhan. Mamaya, kailangan kong kunin lahat ng kanyang yaman. Nakita ng pinuno na hindi naman problema ang mungkahi ng may-ari. Kaya lumingon siya sa binata. Makatarungan din naman ang hiling niya. May tutol ka ba? Sumagot ang binata. Wala po. Dumiretso siya sa pugon. Sa isip ay umaasa. Sistema. Sa pagkakataong ito, kailangan mo akong tulungan. Kinuha ng binata ang aklat ng pagrerepina ng Paeldores. Habang inilalagay ang mga sangkap sa pugon ay ulong. Ang mga sangkap para sa Paeldores na pangalis ng lason ay kumpleto na. Susunod ay ang pagkontrol sa espiritual na apoy. Lahat ng naroroon sa lugar ng pugon ay nakatutok sa panonood ng resulta. Tiningnan ng may-ari ang binata na mabagal gumawa at nangutya. Ang batang ito ay kailangan pang tumingin sa libro para gawin ito. Talagang baguhan nga, mamaya, tiyak na kailangan kong pagbayarin ka ng lahat ng iyong ari-arian. Salungguhit 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 salungguhit. Nang marinig ni Chief Feng Shan ang salitang pumapayag, agad niyang sinabi sa kanya, pwede kayong manatili sa mansyon ng City Lord ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, tutulungan ko kayong pigilan ang Wuji Sect. Pero pagkatapos ng 3 araw, bahala na kayo sa sarili ninyo. Nagkrus ng kamay si Su Chen. Pumayag, sige. Pagkatapos, pinangunahan ni Kapitan Wu ang 2 palabas. Naiwan si Chief Feng Shan mag-isa. Pinagmamasdan ang kanilang mga likod. Sumandal siya sa mukha, bumantong hininga. Sa susunod na buwan ang magpapasya sa kapalaran ng aking lungsod ng Chiyon. Sana hindi ako nagkamali ng tingin sa tao. Sa sandaling ito, natatarantang nagtanong si Li Wuzhuang. Ano ang gagawin natin ngayon? Kahit protektahan tayo ng City Lord ng 3 araw, magkakaroon din ng oras ang mga taga-Wuji Sect para ganap tayong palibutan. Nang marinig ito ni Su Chen, inilagay niya ang kamay sa baba, nag-isip sandali at sumagot sa kanya. Alam ko. Kaya kailangan nating makahanap ng paraan para makaligtas sa loob ng 3 araw na ito. Hawak niya ang brown na supot. May kinukuha sa loob nito. Naaalala ko na noong pinatay ko ang taong nakaitim na iyon. Nakuha ko ang lihim na pamamaraan ng kanilang sekta. Masayang itinuro ni Su Chen ang sarili. Huwag mong kalimutan. Henyo ako.
Hawak ang libro. Pumikit si Suchen at nagmakaawa. Mas marami pang kritikal na tama. Pakiusap. Na-activate ang kritikal na pag-unawa ng 20x. Ang mga pahina ay mabilis na naglipat-lipat. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw kasama ng mga kuryenteng parang mga salitang lumilipad. Tinitigan ito ni Suchen. Mas mabilis na nilaipat ni Suchen ang mga pahina ng libro. Sa huli ay huminto siya. Naiintindihan ko na ang pangkalahatan. Nagulat si Li Wuzhuang sa tabi. Ang bilis naman. Naunawaan mo na agad ang Phantom Shadow Clone Technique. Gaano ka palang katagal tumitingin? Gumawa ng hand seal si Suchen gamit ang dalawang kamay. Walang imposible. Tingnan mo ang gagawin ko. Dalawang eksaktong kopya nila ang lumitaw nang gamitin niya ang kamay para gumawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Li Wuzhuang. Nagulat. Hindi makapaniwala. Ito ba talaga ang Phantom Shadow Clone? At saka, napakataas ng antas. Paano mo ba talaga nagawa yan? Pagkatapos ng ginawa niyang mahika, nakita niyang pagod na pagod si Suchen. Nakatukod ang dalawang kamay sa dalawang binti. Humihingal ng malakas. Hindi maiwasang mag-alala ang mga mata niya. Nagtanong siya, ayos ka lang ba? Pinunasan ni Suchen ang pawis sa mukha. Habang humihingal ay sinabi sa kanya, naubos na lahat ang enerhiya ko. Hintayin mo akong magpahinga sandali. Sa susunod na 3 araw, kailangang magsanay para maging bihasa sa skill na ito. Sa labas ng lungsod, natagpuan na ng mga taga-Wuji sect ang lugar na ito. Nakatayo sila sa labas. Ang matandang elder ay marangal na nakatayo sa harap ng mansyon. Nakapamihaywang at malakas na nagsabi. Elder ng sangay ng Wuji sect, si Liu Yishu. Espesyal na naparito para hilingin sa mansyon ng City Lord na ibigay ang mga tao. Creak, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas ang Kapitan Wu. Itinuro ang kamay sa kanila para pigilan at mag-anunsyo. Utos ng City Lord. Inaanyayahan silang manatili dito bilang bisita sa loob ng 3 araw. Ang mga walang kaugnayan ay hindi dapat manggulo. Pagkatapos ng 3 araw, bahala na kayo. Nagkagulo ang mga kultibador sa likod ni Liu Yishu. Isa sa kanila ang sumagot. Walang hiya. Sumunod din ang matabang katabi. Isang maliit na City Lord lang. Nangangahas na maging arogante. Nagalit ang isa pang lalaki. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkakasala sa aming Wuji sect? Galit na lumingon si Liu Yishu sa likod. Sumigaw. Tumahimik. Natakot ang mga disipulo sa likod. Hindi nang ahas magsalita. Tumingin si Liu Yishu kay Kapitan Wu na papasok na. Sinabi, sige. Sabihin mo kay Chi Fengshan. Maghihintay kami ng 3 araw. Sabihin mo rin sa kanya na alagaan niya ang sarili niya. Malamig na tumalikod papasok si Kapitan Wu. Hindi sumagot. Pagkatapos ay malakas niyang isinara ang pinto. Hindi na siya pinagsalita pa. Nagbulungan ang mga disipulo sa likod. Nagtataka. Elder, bakit tayo natatakot sa isang maliit na City Lord? Naningkit ang mga mata ni Liu Yishu. Mukhang masama ang balak at sumagot. Si Chi Fengshan, hindi kasing simple ng iniisip ninyo. Naningkit ang mga mata niya na parang bala. Nagpatuloy. Kung hindi kinakailangan, ayoko ring galitin si Chi Fengshan. Sa sandaling ito, nakapikit si Suchen na nakadekwatro. Magkadikit ang mga kamay. Naglalabas ng asul na enerhiya ang katawan. Sa harap niya ay may 4 na clone din. 2 clone niya at 2 clone ni Li Wuzhuang. Tiningnan niya ang 4 na clone at sinabi, maituturing na tapos na. Ngayon ay itataas ko ang aking lakas. Kung hindi, walang paraan para kontrolin ang Phantom Shadow Clone. Kumuha siya ng 5 tableta at sinabi, ang natitirang tableta ng pagpapataas ng yuan ay pwedeng gamitin para itaas ang cultivation. Pagkatapos, direktang inihagis ni Suchen ang lahat ng 5 tableta sa bibig niya. Pagkalunok ng 5 tableta, hindi mabilang na marahas na enerhiya ang lumipad pataas sa ulo niya. Na nagpatulala sa kanya sa gulat. Sa sandaling ito, pumikit siya. Iniisip, hindi pwedeng sayangin ang ganito karaming enerhiya. Mabilis na sipsipin. Na-activate ang kritikal na enerhiya ng 15x na beses. At na-activate ang kritikal na pagsipsip ng 20x na beses. Pumasok si Li Wuzhuang. Nakita ang eksena at tahimik na nagtanong sa sarili. Baliw na pag-inom ng gamot para mapataas ang cultivation. Pero wala man lang epekto. Hindi kaya talaga siyang isang makapangyarihang nilalang na muling nabuhay. Nanlaki ang mga mata niya. Sumandal sa baba at nag-isip. Teka, kung totoo ito, kung gayon ang lagi niyang pagtabi sa akin at pagpayag na ihatid ako pabalik sa sekta. Hindi kaya dahil, makalipas ang ilang sandali, pagkatapos magsanay, iminulat niya ang mga mata at huminga ng malalim. Napapalibutan pa rin ng asul na usok ang katawan. Itinaas niya ang kamay at ngumiti ng may kasiyahan. Ikatlong antas ng pagtatatag ng pundasyon. Ang pagkontrol sa mga Phantom Shadow Clone na ito ay siguradong walang problema. Pagkatapos ay ibinaba niya ang isang paa mula sa kama.
Itinaas ang daliri sa langit. Tiningnan si Li Wuzhuang at sinabi, "Maghanda ka." Lumingon siya at tiningnan ng diretso si Li Wuzhuang. Ngumiti at sinabi, "Ngayong gabi, aalis tayo sa mansyon ng City Lord." Gabi na sa labas ng mansyon ng City Lord. Ang mga disipulo ng Wuji sect ay seryoso pa ring nagbabantay. Biglang napansin ng isang disipulo sina Su Chen at Li Wuzhuang na lumilipad palabas ng mansyon. Agad siyang tumapak sa lupa at tumalon. Sumigaw sa iba, "Hulihin sila." Nagngalit ang ngipin ni Liu Yishou. Itinutok ang kamay at bumuo ng lilang enerhiya sa gitna ng palad. May hinanakit na umungol. HMPH, pagkatapos ay sumugod na parang kidlat. Lumipad pa itaas, patungo kina Su Chen at Li Wuzhuang. Sinabi niya, gusto pang manlinlang, kahit napaparating ang kanyang malakas na atake. Hindi lumaban o umiwas sina Su Chen. Agad silang dalawa na tinamaan. Sumigaw ang mga disipulo sa ibaba. Iyon ay Phantom Shadow Clone. Sa gitna ng puting usok, unti-unting naglaho ang mga clone ni Su Chen at Li Wuzhuang. Nang makita ito ni Liu Yishou, kumunat ang mukha. HMPH, munting panlilinlang. Nangangahas pang lokohin ako. Pagkasabi nito, nasa postura pa rin siya ng pakikipaglaban. Nakita na naman niya ang dalawa pang sina Su Chen at Li Wuzhuang na lumilipad palabas ng mansyon. Sa pagkakataong ito, mas naging alerto siya. Nagngalit ang ngipin at sinabi, "HMPH, tingnan ko kung gaano karami pa ang Phantom Shadow Clone mo." Agad siyang hindi nag-atubiling nagpakawala ng isa pang atake. Patungo sa kanilang dalawa at sumigaw. Bahagyang ngumiti si Su Chen nang may malamig na paghamak. Ipinag-cross ni Su Chen ang dalawang kamay. Puno ng tunay na chi ang katawan. Malamig ang mga mata na tumingin pataas. Iniisip, tingnan natin kung paano mo ito haharangen. Agad, na-activate ang kritikal na bilis ng Phantom Shadow Clone ng 15x na beses. Ang dalawang clone pagkatapos ma-activate ang kritikal na tama ay lumipad na parang hangin pasulong. Sakto nang lumipad pataas ang atake. Maliksing naghiwalay ang dalawang clone at madaling nakaiwas. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Liu Yishou sa pagtataka. Napabulalas. Sa sandaling ito, itinuro niya silang dalawa. Malakas na nagutos sa mga disipulo. Sila ang totoong katawan. Habulin ninyo para sa akin. Hawak pa rin ni Su Chen ang mga kamay na nakakross sa harap. Sumulyap at naisip, tama nga ang hula ko. Ang Phantom Shadow Clone na gawa sa aking enerhiya ay ako rin ang kumokontrol. Kaya pwedeng ma-activate ang kritikal na tama ng Phantom Shadow Clone. Si Li Wuzhuang sa tabi ay pinagpapawisan. Iniisip, nalinlang na ba ang mga taga-pumikit siya at lumingon sa ibang direksyon. Nag-isip pa, huwag mo nang sabihin ang pagkontrol sa mga Phantom Shadow Clone na kasing galing nito. Pagkatapos mag-isip, lumapit siya kay Su Chen at nagsabi, "Mabilis tayong tumakas mula sa lungsod ng Chiyon." Nakapikit pa rin si Su Chen at sumagot sa kanya, "Hindi. Ang Phantom Shadow Clone na umalis sa kontrol ko ay pinakamatagal lang makakapag-delay sa kanila ng kalahating oras ng insenso. Kapag nabuking, tiyak na makaka-react sila." Tiningnan ni Li Wuzhuang ang kamay ni Su Chen na puno ng enerhiya ng may pag-aalala. "Kung gayon, ano ang gagawin natin?" Biglang sumagot si Su Chen. "Pumunta sa Jubao Pavilion." Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata niya. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari habang nakatingin kay Su Chen. Ngumiti si Su Chen. Nag-iisip ang mga mata at sinabi, "Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Gusto kong bigyan sila ng isang sorpresa." Sa Jubao Pavilion, tahimik ang kapaligiran. Sa loob ng Jubao Pavilion, isang matabang lalaki ang nakasandal sa baba. Nakaupo at naiinip na nagsabi, "Hindi ko akalain na ang pagkatao pala ng dalagang iyon ay apo ng dakilang elder ng Chen Yuan sect. Sayang lang hindi natin sila nahuli. Kung hindi, yayaman na sana tayo." Biglang binuksan ni Su Chen. Kasama si Li Wuzhuang sa likod. Ang pinto at pumasok, malakas na sumigaw. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Ngumiti siya ng malapad at sinabi sa kanila, "Subukan kaya ninyo." Natakot ang matabang lalaki. Namutla ang mukha, malakas na sumigaw, "Kakayo, hindi ba kayo nagtatago sa mansyon ng City Lord?" Pumasok si Su Chen. Lumakad patungo sa kinauupuan ng matabang lalaki at mahinang sinabi, "Nagulat ka." "Tama." Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang binunot ang espada at mabilis na sumugod para umatake. Sumisigaw, "Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo." Agad na sumugod ang ilang tauhan patungo kay Su Chen at sumigaw, "Naghahanap ng kamatayan. Tapusin siya." Nagngalit ang ngipin ni Su Chen. Umismed ng may paghamak. TSK. Isang hagod ng kanyang espada ang dumaan. Tinaga mula sa matabang lalaki hanggang sa mga tauhan niya, na hindi sila binigyan ng pagkakataong lumaban. Pagkatapos ay malakas niyang sinabi, "Ganito lang kaliit na cultivation.
Nangangahas pa kayong gumawa ng mga bagay tulad ng pagpatay. Pagnanakaw, na-activate niya ang kritikal na ani ng 3x na beses. Patuloy niyang inihagis ang mga tableta at mga bote sa loob ng supot na tela. Pagkatapos mangolekta, tumayo siya sa harap ng mga tauhan na nakahandusay sa lupa. Itinaas ang supot ng mga gamit at malakas na sinabi, "Sige, halos nakuha ko na lahat ng gamit nila." Kumuha siya ng isang tableta mula sa supot at masayang nagulat. Ito ang pinakamataas na kalidad na tableta ng detox. Tinawag niya si Li Wuzhuang at dahan-daang inabot para isubo sa kanya. Masayang sinabi, nga. Pagkalunok ni Li Wuzhuang ng tableta, agad siyang nagtanong, "Kumusta ang epekto?" Dahil sa pag-activate ng kritikal na epekto ng detox ng 10x na beses. Naglabas ng asul na tunay na chi ang katawan niya na ikinagulat ni Su Chen. Tapos sinabi niya, "Halos na ibalik na. May kaunti na lang lason na hindi pa natatanggal." Itinaas ni Su Chen ang kamay. Mukhang nataranta at nagtanong, "Li Wuzhuang, ikaw pala ay nasa 3 antas na ng gintong ubod. Ilang taon ka pa lang?" Ipinag-cross ni Li Wuzhuang ang mga braso. Ngumiti ng may pagmamalaki at sumagot, "Siyempre, ako ang pinakamalakas na henyo sa sekta." Pagkasabi nito, biglang nanlaki ang mga mata niya. Sumulyap na parang may naalala. Lumingon siya sa ibang direksyon. Hindi tiningnan si Su Chen. Nagpatuloy, "Siyempre, maliban sa isang halimaw na tulad mo." Nang makita ni Su Chen na maayos ang paggaling niya, binunot niya ang espada. Nagpatuloy, "Mabuti, kung naibalik mo na ang iyong cultivation." Nagpakita ng lakas si Su Chen. Itinutok ang espada paitaas. Naglabas ng isang haligi ng gintong liwanag. Malakas na sinabi, "Kung gayon, isasagawa ko na ang susunod na hakbang ng plano." Madaling araw, tahimik at madilim. Si Su Chen na may malamig na mukha ay tumatakbo ng buong bilis pasulong. Sa likod niya ay may isang grupo ng taong humahabol. Kailangang tumakbo ng mabilis. Kung mahuhuli, tiyak na magiging napakakomplikado. Si Liu Yishou ay mabilis na sumusunod sa likuran. Puno ng determinasyon ang mukha. Itinaas ang sandata ng walang awa at humataw patungo kay Su Chen. Ngunit ang kakaiba, hangin lang ang kanyang tinamaan. Si Su Chen sa sandaling ito ay parang usok na malabo. Hindi makita kung nasaan. Nawala na parang mahika. Talagang isang nagtatago, isang naghahanap. Sa bubong sa harap ay may liwanag na parang bulalakaw na bumagsak. Nakita ito ni Liu Yishou na puno ng galit. Kumunat ang noo at sumigaw, "Lintik, naloko ako." Sa sandaling ito, may 3 pang tao ang tumakbo palapit kay Liu Yishou. Sinabi ng babaeng may mahabang buhok, "Iyon ang direksyon ng Jubao Pavilion." Ang lalaking may nakapusod na buhok ay galit na nagsalita, "Sino ang kumain ng puso ng oso at apdo ng tigre na nang ahas kumilos laban sa Jubao Pavilion?" Sumagot ang natitirang lalaki, "Hindi ba ito natatakot sa galit ng ating Wuji sect? Ganoon lang ba ka-simple ang pangyayari?" Biglang napansin ni Liu Yishou na may kakaiba. Hindi kaya ganito lang ka-simple. Nagngalit ang kanyang ngipin at sinabi, "Hindi maganda. Ginamit ng dalawang iyon ang mga clone bilang pain para iliga tayo." Ang gusto talaga nilang gawin ay atakihin ang Jubao Pavilion. Galit na lumipad si Liu Yishou patungo sa Jubao Pavilion. Hindi niya nakalimutang utusan ang grupo na patayin sila para sa kanya. Ang babaeng may bangs ay mabilis na lumipad kasunod ni Liu Yishou. Tumakbo rin ang dalawang lalaki sa likuran. Sa sandaling ito, sa Jubao Pavilion, abala sina Su Chen at Li Wuzhuang nang maramdaman nila ang papalapit na panganib. Parehong seryoso ang mukha at tumingin sa isang direksyon. Itinaas niya ang isang anteng-anteng at sinabi, "Parating na sila." Seryoso ang mukha ni Su Chen. Inakbayan si Li Wuzhuang at idinikit sa kanya. Itinaas ang anteng-anteng at binigkas ang dasal, pinakamataas na kalidad na talisman ng pagtatago. Nahihiyang namula si Li Wuzhuang habang nakadikit kay Su Chen. Magkatabi silang nakatayo, naglalabas ng kulay gintong liwanag. Agad na activate ni Su Chen ang kritikal na pagtatago ng 20x na beses. Sakto lang pagkatapos maghanda, binuksan ni Liu Yishou at ng 3 tauhan niya ang pinto at tumakbo papasok. Mabilis sila at medyo natataranta. Ngunit mabuti na lang at mabilis na nagamit ni Su Chen at Li Wuzhuang ang pinakamataas na kalidad na talisman ng pagtatago. Kaya para silang hangin sa mata ng grupo ni Liu Yishou. Magkadikit silang dalawa, matatalim ang mga mata na nakamasid sa kilos ng grupo. Dumaan lang sa tabi nila ang 4 na sina Liu Yishou nang hindi namamalayan. Matapos maghalughog at mag-inspeksyon ang grupo ni Liu Yishou sa lahat ng dako. Napansin na wala ng iba. Agad na nagulat ang lalaking may nakapusod na buhok sa elder. Patay na lahat ang mga tao ng Jubao Pavilion. Nahalughog na ang buong lungsod. Hindi natagpuan ang target. Lahat ng kayamanan sa loob ay naubos na.
Mukhang natataranta sila. Galit na galit si Liu Yishu. Kumunat ang mukha, halata ang pagkainis. Habang nagmumura ay inutusan ang mga tauhan sa paligid. Mga hayop na dapat mamatay. Tiyak na nagtago ang dalawang batang hayop na iyon sa mansyon ng City Lord. Sumama kayo sa akin doon para hingin sila. Agad silang tumakbo papalayo. Mabilis dumating at mabilis ding umalis. Sa sandaling ito, agad na lumayo si Li Wuzhuang. Hindi na damaykit kay Su Chen. Nawala na ang malamig na ekspresyon ni Su Chen kanina. Kinamot ang ulo at sinabi, mas malapit ang Jubao Pavilion sa labas ng lungsod. Ngayon, lahat ng tao ng Wuji sect ay nadala na sa mansyon ng City Lord. Ito na ang magandang pagkakataon natin. Si Li Wuzhuang naman ay nag-aalangan. Namumula ang mukha habang nakatingin sa kanya. Mahinang oo. Naramdaman ang pag-activate ng kritikal na kilig ng 10x na beses. Lumipas ang hindi malamang oras. Nakarating na si Liu Yishu sa labas ng tarangkahan ng mansyon ng City Lord. Nakatayo siya sa harap ng tarangkahan na may mayabang na postura at sumigaw. Qi Fengshan, ibigay mo na ang mga tao sa akin. Ang sigaw ni Liu Yishu ay gumulantang sa mansyon. Agad na may nagbukas ng tarangkahan para kausapin siya. Si Kapitan Wu ay malamig ang mukha na nakatayo sa gitna. Sa kaliwat kanan niya ay may mga kasama at gwardya ng tarangkahan. Lumakad siya pasulong at sumagot. Pinapasabi ng City Lord kay Elder Liu. Umalis na sila, ngunit hindi basta-basta maniniwala si Liu Yishu. Kumunat ang mukha, naiinis na malakas na itinanggi. Imposible. Hinalughog namin ang buong lungsod. Ang mansyon ninyo na lang ang natitira. Ang kasama sa kaliwa ni Kapitan Wu ay nanatiling malamig ang ekspresyon. Habang si Kapitan Wu ay kumpiyansang ngumiti, itinuro ang kamay patungo sa loob ng lungsod na parang nag-aanyaya. Sumagot siya, kung hindi naniniwala si Elder Liu. Malaya siyang maghalughog, para bang hinihintay lang ang mga salitang iyon. Agad na iwinagayway ni Liu Yishu ang kamay at inutusan ang mga tauhan na pumasok sa loob ng mansyon para maghalughog. Malakas siyang sumigaw. Huwag ninyong isipin na hindi ako nangangahas. Pumasok kayo at hanapin sila para sa akin. Pagkasabi niya, agad na tumakbo papasok ang isang grupo. Hindi nagpakita ng emosyon ang kasama ni Kapitan Wu. Ngunit siya ay humigpit ang pagkuyom ng mga kamao. Malamig ang mukha na nakatitig kay Liu Yishu. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, tumakbo palabas ang tauhan para magulat sa Elder. Nahalughog na ang buong mansyon ng City Lord. Ngunit hindi natagpuan ang target. Nakatayo pa rin doon si Kapitan Wu na parang pinapatunayan na nagsasabi siya ng totoo mula pa sa simula. Galit na itinuro ni Liu Yishu ang mukha ni Kapitan Wu at sumigaw. Imposible. Talagang imposible. Tiyak na itinago ng mansyon ng City Lord ang mga tao. Sa puntong ito, hindi na mapapalampas ni Kapitan Wu na gawin nito ang gusto. Malamig na parang kutsilyo ang kanyang mga mata. Ginamit niya ang malamig na boses para magbabala. Elder Liu. Ang pagpayag na maghalughog ka sa mansyon ng City Lord ay pagbibigay galang na ng City Lord sa Wuji sect. Ngunit hindi ibig sabihin na talagang takot ang City Lord sa Wuji sect. Pagkasabi nito, kahit na si Liu Yishu ay nakatayo na parang natigilan sa galit sa harap ng tarangkahan. Malamig na tumalikod si Kapitan Wu papasok at inutusan ang gwardya na isara ang pinto. Nang marinig ang mga salita ni Kapitan Wu at makita ang tarangkahang malakas na isinara sa harap niya. Namula sa galit ang mga mata ni Liu Yishu. Lumitaw ang mga ugat sa noo. Nagngangalit ang ngipin. Puno ng masamang hangarin ang mga mata na nakatitig sa tarangkahan. Hindi inaasahan na sobrang nagalit si Liu Yishu na inatake siya sa puso. Isang kamay ang humawak sa kaliwang dibdib. Isang kamay ang iniabot pasulong at natamba. Bago tuluyang mawalan ng malay ay nakapagsabi pa. Kinasusuklaman kita. Natamba si Liu Yishu sa lupa sa sobrang sakit. Natarantang tumakbo palapit ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng lungsod, si Qi Fengshan ay nakatayo sa isang sulok ng silid na kumikinang pa rin sa liwanag ng mga ilaw. Pinagmamasdan ang buwan mag-isa, tahimik na nag-iisip, hindi niya inaasahan na talagang makakaligtas siya. At nagawa pang paglaruan ang mga taga-Wuji sect. Pinagmasdan ni Qi Fengshan ang buwan. Nakapamayaywang at puno ng iniisip. Kinausap niya ang buwan. Sa pagdating niya, mas sigurado na ako sa mangyayari pagkatapos ng 3 buwan. Lumipas ang oras. Sa isang pasilyo na puno ng mga nakasinding kandila, umalingaw-ngaw ang malakas at galit na mura. Mga basura. Lahat kayo mga basura. Nasa kamay na. Pinakawalan pa. Mga basura. Ang kandila doon ay kalahati na ang natunaw. Tumutulo ang natunaw na wax sa paligid ng katawan ng kandila. Nag-iiba ang hugis. Ipinapakita nito na ang tao sa loob ng silid ay matagal nang naroroon. Hindi makita ang mga tao sa loob. Isang mabigat na pinto lang ang nakasara ng mahigpit. At may boses na umaalingaw-ngaw palabas.
Mabuti na lang at kumilos na ang especially iya sa loob ng Chen Yuan sect. Si Li Wuzhuang na iyon. Kahit magkakapakpak, mahihirapang makatakas. Lumipas ang oras. Bigla na lang 3 araw na ang nakalipas.